ang nagtayo sa lahat ng mga narya, katulad ng mga senador na yan at mga kongresista yan at lahat ng ating pamahalaan, it is God, God's people. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang buhay. Talagang paganda ho ng paganda ang buhay. And I think we have hope. No, hindi lang I think. We should have hope. This being the Jubilee of Hope. At alam niyo mga kapatid, hindi lang niyo siguro napapansin, in every Jubilee, grace is abundant. Masagana ang biyaya. Maganda ho ang kasaysayan ng Jubilee sa simbahan eh. It dates back to the Old Testament, pero wala akong panahon para ipaliwanag sa inyo yun. But what I am seeing in our country today, this is a grace of God. This is an act of God. At panahon na, awang-awa na sa atin si God, awang-awa na po. Sa ating pagsisikap at tayo naman yung mga masisipag na tao at may pagloloob sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat ay nagkakagani-ganito tayo at nagiging kawawa tulad niya ng pag-usapan. Ngayon, meron ng tanong si Erica na na medyo maselan. Pero dapat, at siya dapat ang itanong ng mga kabataan. Because ang future nasa kanila eh. Erica, take it away. Yun po, Lolo Monsi. Ano po kayang comment nyo dito sa napipintong people power ng mga tao sa tindi ng galit po sa tauhan ng DPWH kung sabihin nga po nilang dito puro walang hiya. District engineers at congressman, senador. Ang tanong ko po, dapat po bang ma-involve ang simbahan? In all cases, ang simbahan is there. To give guidance. Dapat. At kung kinakailangan, nandun sila. At ang mga tao namang ito, simbahan eh. Kasi itong mga binyagan, itong magpi-people power na ito. Baka ang gusto mong sabihin ng simbahan yung mga heads. Like the cardinal, the bishops, the priests. Nasa kanila na yon. Pero kami, as far as these things are happening, ang laging ang gawain ng simbahan ay bigyan ng guidance para hindi lumabas sa off limits, kumbaga. Walang masama sa people power. At dapat sa panahong ito, sa akin, ako, taga-simbahan, although I'm not speaking for the church, pero ako, ngayon, ay talagang maganda ang ginagawang yan. Initiative yan ng tao eh. And for all you know, mga tao rin yan, coming from God, sapagkat ang naghalal, ang nagtayo sa lahat ng mga narya, katulad ng mga senador na yan at mga kongresista yan at lahat ng ating pamahalaan, it is God, God's people. Ano yung tawag natin? The voice of the people is the voice of God. Yan. Kaya okay ang simbahan para dyan. Lamang, ang ginagawa nga, magbigay ng guidelines at guidance. Huwag namang, katulad, you have seen, nangyayari sa Indonesia, sa Nepal. Hindi natin masisisi sila. They are not Christians. Kaya ang kanilang principle is tooth for a tooth. Ngipin sa ngipin. Mata sa mata. Ginawa niyo ito sa amin, papatayin namin kayo. That is not Christian. We can gather together. We can voice out our indignation, our galit. Pwede na rin galit, sumigaw, and that's all it is. Pero yung ating gagawa ng masama, ang taong masama, sabi ko nga sa iyo kanina, if you remember, kung ako sampalin mo at sampalin kita, masama ka na, masama pa rin ako, dalawa na tayo. Kay Christ, walang ganon. Kung sampalin mo siya, bibigay pa ang kalya. Para isa lang ang may kasalanan. Yun, si Christ. Kita mo si Christ, hindi niya kinondem ang mga tao. He forgave them.
At the cross, no? At the point of dying na, agonizing, ay ang lumabas pang salita ay, Father, forgive them. So ang atin, and I appeal to the people, na hindi makakasama, o mga taong nagsasama, malaya ho kayo makagawa. And you should do this. Kung ako nga lang makakapunta doon, mahina na ang aking pa. Hindi na nung mag-EDSA, I was there. Kabataan ko pa noon I also, pakita niyo ko as a taong simbahan, as a citizen, and as a member of the church. Pero, lagi po, katulad ng ginawa natin noon, prayer, peace, peaceful gathering, and so on, pakita lang natin. Para madama, may pandamdam. Yung iyong mga binanggit na DPWH, senators, congressmen, contractors at lahat, kung may pakiramdam, makita nila na there is already a time to change. At ikaw naman, kanina ka pa dyan, Parang may gusto kang sabihin. Sabihin mo na, ano ba ang gusto mong itanong? Maganda yung tayo nagkakatanungan ng husay. Sige, labas mo. Lolo Monsi, hindi po kaya baka whitewash lang or moro-moro at iiwasang isangkot ang kabaro nila katulad po nung nakaraan? Aba nga, pwede rin, Oo, pero sana naman hindi na. Pagkat sa tingin ko, sa nangyayaring ito, sa tingin ko lang, personal, parang malalim na masyado. At maganda, sapagkat maliwanag corruption, mga pandadaya, at may mga tao nang lumalabas ang pangalan at lumalabas ng mga tao. Maganda nangyayari. Maghintay lang tayo. Hintayin pa natin ang mga nagaganap na mga pagsusuri at pag-iimbestiga. Sabihin pa natin ang mga Blue Ribbon, kung ano pa man. At meron pang balak si Pangulo ng mga independent commission. Bahala na kung ano yan. At ito naman mga taong ito, alam ko na sila'y naroon para nga magpaalaala ng kasama ang ginawa ng mga tao. Kaya put together, baka hindi na rin maging whitewash yan. O kaya hindi na rin maging moro-moro yan. At yun ang ating panalangin. Let it be honest, let it be sincere ang kanilang indignation against corruption, against evil. Yun ang Kristiyano. We fight evil. Pero, to a certain point, hindi yung eye for an eye or tooth for a tooth. We stand against evil, and that's what they're doing. That is a show of power. Kaya power, people power. That we are the people, and we have the power, and we have God's blessing to voice out what we feel para makaramdam naman ang mga taong nandiyan sa taas at mga sangkot dito sa anomalyang ito. Ito si George, kanina pang hat na hat magtanong Ano yung gusto mong itanong, George? Kaya yun dapat na kaparusahan sa kanila? Life imprisonment po ba or yung mas higit pa sa life imprisonment kung meron? Wow! Sa simbahan, ang pinaka-sukdulan ay life imprisonment. We have no tawag dito, itong capital punishment. Kasi Diyos lamang ang pwedeng pumatay ng tao Yun ang yun ang sa turo ng simbahan. At kung ano man, pero dapat magkaroon ng imprisonment. At yun din ang paninindigan ng CBCP, ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, na kung napakinggan nyo, last Sunday, pinabasa yan, ang pastoral letter nila about kung ano ang dapat gawin. At ang narito ay, ngunit ang tunay na katarungan, if we are looking for justice, Georgia, katarungan is hindi lang basta parusahan. Dapat parusahan. And there are many. Yan nga, life imprisonment, o kung ano pa man, tapos, pero short of capital punishment, At meron pa sinabi dito, kailangan din ito ang pagsasauli ng yamang ninakaw sa kabalantik. Restitution. Pagsasauli.
Eh, yun nga, naka-preso, ang pera naman nasa kanila pa rin. Hindi naman mapakinabangan ng tao. Ngayon, at kung paano iha-handle at i-manage itong mga makukuhang ito, either in property or in cash or in bank or ano ba man. Pero at least there is a kind of restitution, Church. Yan naman ang hinihingi ng lagi ng simbahan. Kahit tayo, yung karaniwan nating kasalanan, halimbawa, ako po ay nangupit. Nangungupit ka ba sa inay mo? Okay. Kung minsan okay. Ay ang sasabihin ni Father, hindi mo pwede ibalik hindi ko nagastos ko na sasabihin mo na lang sa nanay mo na okay. Pero ang mas maganda ay sinasauli. At yung mga malalakian ng mga nanakaw, sinasauli nila. Dahil pagbabayaran din nila yan, one way or the other. Kung hindi man dito sa lupa, doon sa kabila. There is always a justice in God. Ganda. Pero, let's hope for the best. At kung at hindi na natin ito pababayaan, hindi na dapat pabayaan. Itutuloy dapat ito. At dapat may pananagutan na. At dapat makaramdam sila ng lupit ng katarungan. At ito'y sila'y makukulong at sila'y magsasauli ng kanilang nakurakot na yaman. Okay. Paghahatian natin. You're watching ETVN Philippines.